Ito nga bang San Miguel Beerman na interesado na makuha yung rights nitong si Ray Ray Parks mula dito sa TNT Tropang 5G. Matagal-tagal nang wala si Parks dito sa PBA pero maganda naman yung pinapakita niya dito sa Japan B-League. At maraming nagsasabi na interesado daw ang SMB na makuha ang rights ng nasabing player. Alam naman natin na itong si Ray Ray Parks ang balita ay gusto raw sa Hinebra. Pero kung maganda naman ang offer ng San Miguel Beer dyan, bakit siya tatanggi na maglaro para sa nasabing ball club? Tandaan natin yung father ni Ray Ray Parks, itong si Bobby Ray Parks Sr. una yung naglaro dito sa San Miguel Beermen bago siya nakilala bilang isang import ng Shell. Ngayon naman kung sakaling mapunta nga itong si Ray Ray Parks dito sa San Miguel, sino naman kaya ang hihilingin kapalit ng TNT Tropang 5G? Siyempre bilang rival company nitong San Miguel Beermen, hindi basta-basta ibibigay yan ni Coach Chot Reyes kahit sila mismo hindi na ginagamit itong si Ray Ray Parks. Ngayon, marami namang trade assets na pwedeng ibigay itong San Miguel Beer. Pwedeng si Chris Miller i-offer nila sa TNT kapalit nitong rights ni Ray Ray Parks. Samahan nila ng first round draft pick. Kabilang yan dito sa mga nakikita natin na pwedeng maging offer ng SMB para dito sa nasabing player na alam natin na kung sakasakali ay gusto rin naman bumalik dito sa PBA. Kaya kung ikaw naman ang San Miguel at may oportunidad na makuha tong si Ray Ray Parks, hindi na dapat nilang palagpasin yung pagkakataon. Merong mga magsasabi na parang lipas na tong si Parks pero sa totoo lang, maganda pa rin naman ang pinapakita nito dito sa Japan B-League. Kaya pwedeng-pwede siya na maglaro para dito sa San Miguel Beermen. Ang kinakailangan lamang talaga masiguro nila na maganda yung ipapakita nito. At kapag nagkasundo itong SMB at TNT sa Parks na sa SMB na maglalaro si Ray Ray. Itong Blackwater Bossing ay patuloy ang pag-i-struggle dito sa PBA at maraming naniniwala na magkakaroon ng malaking pagbabago sa roster nito. Kasi naman itong si Coach Jeffrey Cariaso, pinipili niya talagang mag-establish ng winning culture dito sa Blackwater pero medyo limited talaga yung mga players ngayon. Ang talagang reliable lang dyan so far ay ito si Cedric Bearfield. Maski na ito si Christian David medyo hindi pa consistent yung kanyang nagiging laro. Kaya nga merong mga naniniwala na magkakaroon pa rin ng malaking mga trades na gagawin itong koponan ng Blackwater. Not necessarily sa TNT lang. Posible na meron silang magawing trades na may kasama pang ibang mga teams. Ngayon magdedepende na lamang yan syempre dito sa management kung papayag sila dito sa mga trades na posibleng mangyari. Alam natin na pagdating sa trade sa Blackwater ang matunog ang pangalan talaga si Cedric Bearfield. Pero meron din silang mga ibang assets dyan na pwede namang ibigay sa iba't ibang koponan. Magdedepende na lamang syempre yan kung papayag itong si Jeffrey Cariaso na pakawalan yung mga nabanggit na players. Kasi kinakailangan nating tanggapin na talagang pagdating sa mga trades, malamang yung mga top players ng Blackwater mapunta dito sa TNT Tropang 5G. Pero sa ngayon habang nasa Blackwater sila, gustong siguraduhin ni Jeffrey Cariaso na magpapakitang gila sila at makatutulong dito sa Blackwater na mag-improve ng kanilang laro. At alam naman natin na hindi basta-basta papayag itong Blackwater Bossing na matalo ng sunod-sunod at gagawa sila ng paraan para makaabot dito sa playoffs. Kaya nga ngayon, hindi tayo masusurpresa kung merong mga biglaang mga moves na gawin dito si Cariaso para lumakas itong Blackwater Bossing. Para naman sila ay makaangat dito sa team standings at makabawi na rin dito sa PBA.